Hawak pa rin ni Mia Bowen ang envelope habang nakaupo sa kama. Ilang ulit na niyang binasa ang sulat pero hindi pa rin siya makapaniwala. Meet me at the old cafe by the pier. Hindi niya alam kung kanino galing, pero ramdam niya. Ito na ang pagkakataon para malaman ang katotohanan. Should I go? What if it is a trap? But what if it's the only chance I have? Dahan-dahan niyang hinaplos ang tiyan niya. Baby, we have to be brave. Kinabukasan, nagpalusot si Mia na may bibilin lang siyang gamit. Nagmaneho siya patungong pier. Nakasuot ang simpleng damit at salamin para hindi makilala. Pagdating niya sa lumang cafe, halos wala ng tao. May nakatalukbong na lalaki sa sulok, tila naghihintay. Mia Bowen? Mahinang tanong nito. Yes? Sagot niya kinakabahan. Who are you? Inilagay nito ang kanyang business card sa mesa. Jared Lim, investigative journalist. Why did you call me here? Tanong ni Mia, pinipilit na maging kalmado. Because I know what they're planning against you. Sagot ni Jared. Seryoso ang tono. And you need to know the truth before it's too late. Halos mabitiwan ni Mia ang tasa ng kape. What truth? Inayos na ng pamilya Barrett at ng pamilya Alcaraz ang pag-alis mo sa picture. Celine is being positioned as the rightful wife beside Timothy, and the press is being paid to support that narrative. Nalamig si Mia. That's impossible. Timothy wouldn't. Are you sure? Putol ni Jared. Because I have sources inside the household. May mga dokumento akong hawak. May mga larawan. Sharon Hopkins herself is orchestrating this. Nanginginig ang kamay ni Mia. But why? Tell me. Why help me? Tumingin si Jared, diretso sa mga mata niya. Because I know your mother. Parang tumigil ang mundo ni Mia. My mother? Yes. Years ago, I investigated a case involving her. She wasn't just some poor woman. She was connected to the Bowen lineage, an old, wealthy family na nawala sa spotlight. Ikaw, Mia, you are the rightful heiress, not Celine. Nawala ang boses niya. Heiress? Ako? Pero bago pa siya makapagtanong, biglang pumasok ang dalawang lalaking nakaitim sa cafe, halatang bodyguards. Mrs. Barrett, your husband is looking for you. Malamig na sabi ng isa. Kinabahan si Mia. How did you? Pero hinila na siya palabas. Hindi man lang nakapagsalita si Jared. Pag-uwi sa mansion, sinalubong siya agad ni Timothy. Halatang galit. Saan ka galing? Malamig na tanong nito. I just went out. Alanganing sagot ni Mia. You disappeared without telling anyone. Do you know how dangerous that is? Napalunok si Mia. Why? Dangerous? For me? Or dangerous for your image? Napatingin si Timothy. Tila nagulat sa tinuran niya. Mia. Pero tumalikod siya at umakyat sa kwarto. Hindi na nakinig. Flashback. Mia's childhood. Naalala niya ang isang gabi sa orphanage habang nakaupo siya sa bintana. Tinanong niya ang caretaker. Who are my real parents? Pero ang sagot lang, they're gone. Forget about them. At ngayon, naririnig niya kay Jared na may connection siya sa isang lost wealthy family.
Could it be true? That night, bumalik si Timothy sa kwarto. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama. Mia, sabi nito. Hindi siya lumingon. Don't ever go out like that again. You don't know the people who might use you. Sumiklab ang damdamin ni Mia. Use me? Like how your family has been using me? Like how you used me to please your grandmother? Nanahimik si Timothy, pero nakita niya ang pagkuyom ng kamao nito. You don't understand. Mahina nitong sabi. Then make me understand. Halos pasigaw na sagot ni Mia. Luha ang tumutulo. Because all I see is you pushing me away while pulling Celine closer. Hindi ito sumagot. Umilis na lang. Iniwan siyang mag-isa. Kinabukasan, habang naglalakad siya sa hallway, hinarang siya ni Celine. Well, Mia. I heard you sneak out yesterday. Secret lover, perhaps? Ani Celine, nakangisi. Tahimik si Mia, pero matalim ang tingin. At least, I don't need to sneak into another woman's house pretending I belong. Natigilan si Celine, halatang tinamaan. Pero agad din itong umisi ulit. You're getting bold, but it won't save you. Soon, everyone will know you're the imposter. That evening, may dumating na mysterious package kay Mia. Sa loob ay envelope na puno ng pictures. Timothy and Celine together, smiling, talking intimately. Pero sa dulo ng pile, may isang photo na iba ang laman. Jared Lim, kausap si Timothy. Nalaki ang mga mata ni Mia. What does this mean? Are they connected? Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang mga larawan. Who can I trust? Tahimik ang gabi sa Barrett Mansion. Pero sa loob ng silid ni Mia Bowen, gulong-gulo ang isip niya. Nakakalat sa kama ang mga larawan mula sa misteryosong package. Mga litrato ni na Timothy at Celine. Pero mas nagpatigil sa kanyang hininga ang huling larawan. Si Jared Lim, kausap mismo ni Timothy. Why would Timothy meet Jared? Is he part of this setup too? Or is he hiding something bigger from me? Kinabukasan, bumaba si Mia para mag-almusal. Naroon na si Sharon at Celine. Parehong nakangiti pero halatang may pinaplano. Mia, darling! Ani Sharon. Sobrang peke ang tono. We'll be hosting a charity gala next week. Celine will be at the center, of course. You may attend if you can behave. Nagsulubong ang kilay ni Mia. Behave? Yes! Singit ni Celine, smirking. Try not to embarrass the Barrett name. Alam mo namang mahirap magpanggap forever. Pinilit ni Mia ng umiti. Don't worry, Celine. I like you. I don't need to pretend. Tumigas ang muka ni Celine. Nang makaalis ang dalawa, biglang lumapit si Timothy mula sa likod. Mia, tawag nito. Tumingin siya. Malabig ang boses. Yes? You've been distant. Is something wrong? Natawa siya ng mapait. You're asking me that now? Nagtagal ang katahimikan. Sa wakas, sinabi ni Timothy. I know you met someone. Who was he? Nanlaki ang mga mata ni Mia. He knows about Jared? You followed me? Tanong niya, puno ng sakit. I had to, for your safety. Or for your pride? Sagot niya. Tumulo ang luha. Tell me the truth, Timothy. Do you know Jared Lim? Nag-iba ang ekspresyon ni Timothy. He's a journalist. He's dangerous. Or he's telling me the truth you've been hiding. Mabilis na sagot ni Mia sabay alis.
Flashback. Timothy's office months ago. Nakaupo si Timothy sa kanyang opisina, hawak ang isang lumang folder. Sa loob, nakasulat ang pangalang Bowen. Nakita niya ang report tungkol sa isang loss sa Harris Line. Pumasok noon si Sharon. "Don't dig into that, Timothy. It's irrelevant." Pero hindi niya mabura ang curiosity. Could Mia really be more than what she seems? That afternoon, nakatanggap si Mia ng tawag mula kay Jared. "Mia, listen carefully. I don't have much time. They're covering up your real identity. Your mother, her death wasn't an accident, and the Barrett knows." Nalaki ang mga mata ni Mia. "What are you saying?" "Meet me tomorrow night. Bring no one. I'll give you the files." Bago pa siya makapagsalita, naputol ang linya. Kinagabihan, habang naglalakad siya sa hallway, biglang narinig niya si Sharon at si Lina nag-uusap sa veranda. "Once the gala is over, we'll make the announcement. Timothy will divorce her and Celine will take her place," ani Sharon. "And the baby?" tanong ni Celine. "Handle. We can't allow a mistake to ruin everything." Halos bumagsak ang katawan ni Mia sa narinig. "My baby? They want to take away my baby?" Nagmamadali siyang bumalik sa kwarto. Halos hindi makahinga. Doon, nadatnan niya si Timothy. "Mia, what's wrong?" tanong nito. Kita ang pag-aalala. Hindi na niya napigilan. "I heard them. Your mother and Celine. They want to destroy me. They want to take my baby." Natahimik si Timothy. Halatang nagulat. "Is it true?" "Is it true?" tanong ni Mia, nanginginig. "Do you know about this?" Hindi agad nakasagot si Timothy. At sa katahimikan, ramdam ni Mia ang pagkaputol ng tiwala niya rito. Flashback. Mia's childhood memory. Naalala niya ang isang gabi kasama si Patricia Bowen. "Someday, Mia," ani Patricia, "your bloodline will be revealed. You have something in you that no one can take away. But until then, you have to survive." Kinabukasan, dumating ang imbitasyon para sa gala. Nakalagay ang pangalan, Mrs. Mia Bowen Barrett. Tinitigan niya ito at sa isip niya ay nagpasya. This time, I won't just survive. I will fight. Dumating ang gabi ng gala. Nagsuot si Mia ng eleganteng itim na gown na simple pero classy. Habang pababa siya sa grand staircase, lahat ng bisita napatingin sa kanya. Even Timothy couldn't take his eyes off her. "Mia," bulong nito. Pero bago pa makalapit, lumapit si Celine sa stage. "Ladies and gentlemen, tonight we celebrate not just charity but also new beginnings for the Barrett family." Lumingon si Mia. "This is it. They'll try to erase me tonight." At mula sa gilid ng bulwagan, nakita niya si Jared hawak ang isang folder, nagbibigay ng senyales. The truth is about to come out. Abangan sa susunod na episode. Please don't forget to like, subscribe, and share para updated kayo sa mga chapters ng ating kwento.